lahat ng anak na lumaban para sa pamilya. Mula Tiao, Quezon hanggang New Zealand, ito ang kwento ng simpleng tao na hindi sumuko kahit paulit-ulit na dapa. Hey! Kubong Tiaong Quezon ako unang namulat. Sa bahay kubong halos bagyo'y tumatagos agad. 7 magkakapatid, ako ang panganay. Kaya murang edad ko, ramdam ko na ang buhay. Ama ko magkakatay ng baboy sa palengke. Nanay ko katulong para may maiuwi sa gabi. Kahit mahirap kami, masaya ang pamilya. Kahit asin at lugaw, sapat na noon talaga. Habang ibang bata nasa kalsada at laro, ako nasa bundok, may dalang itak at sako. Mangunguha ng gulay para may maibenta, may pambaon at may pagkain sa mesa. Minsan tubig lang laman ng tiyan, pero di ako nawalan ng pananampalataya kailanman. Kapit lang kay Lord kahit madilim ang daan, dahil alam kong may magandang patutunguhan. Ako'y anak ng inay, kahit sugatan tuloy lang sa buhay. Di sumusuko sa laban, kahit malayo para sa pamilya. Lalaban, lalaban, mula Quezon hanggang New Zealand. Bit ko, pangalan ng magulang, working student habang high school pa. Ala 4 gising bago pumasok pa. Trabaho sa umaga tapos duty sa gabi. Kaya respeto sa hirap, dala ko palagi. Lumuwas ako Laguna para magtrabaho. Takot man sa dibdib, tuloy pa rin ako. Electronic company, unang naging racket. Hanggang Ipisa Cavite, ako'y naging solid. Bukong company, doon ako tumibay. Makina at kahoy, araw-araw kasabay. Double surface planner at molder machine. Kahit pagod, kailangan pa rin kayanin. 12 oras duty, walang atrasan. Kasi pamilya ko, dahilan ng laban. Doon ko rin nakilala aking asawa, si Raquel Brizuela, na naging lakas ko talaga. Hanggang nagkaroon kami ng 2 anak, kaya mas lalo kong inayos bawat pangarap. Ayokong maranasan nila hirap ko noon, kaya kahit duguan tuloy pa rin sa pagbangon. Ako'y anak ng inay, kahit sugatan tuloy lang sa buhay. Di sumusuko sa laban, kahit malayo para sa pamilya. Lalaban, lalaban, big, mula Quezon. Lalaban, lalaban, 13 taon akong nakipaglaban, pero kulang pa rin kinikita sa buhay minsan. Kaya nag-apply ako papuntang New Zealand, kahit alam kong lungkot ang kapalit niyan. Habang naghihintay, construction muna sa Lipa, Batangas, gumagawa ng bahay nila. Hanggang dumating balitang ako'y pasabo, parang panalangin kong matagal ang sinagot. Pero eto na pala, pinakamahirap na parte, yung iiwan mo pamilya habang puso mo'y napupunit. Habang paalis ako, anak ko humahabol, pilit kong tinatago, luha kong tumutulo. Di ako lumingon kahit sobrang sakit, kasi alam kong para sa kanila lahat ng pagpupuyat at pagpipilit. Pagdating New Zealand, bagong laban ulit. Timber process worker kahit katawan na pupunit. Kala ko noon Pilipinas lang may mapanlamang, pati pala abroad may tao ring mapaglamang. Yung akala mong kaibigan sa una, pagdating ng panahon sisiraan ka pala. May mapagmataas porke fluent mag-English, kala mo kung sino kung manghusga at mang-insult. Oo, aminado di ako magaling magsalita, pero pag trabaho na usapan di ako pahuhuli sa kanila. Hindi nila alam hirap na dinaanan ko, bata pa lang pawis at gutom na ang baon ko. Nandito ako para magtrabaho, tumasenso, hindi para makipagyabangan sa mundo. Mas gusto ko pang kaibigan lokal dito, malaki respeto nila sa simpleng tao. Dahil ang kulay na sukatan ng pagkatao, hindi abang kundi mabuting puso. Ako'y anak ng inay, lumaking mahirap pero di namatay. Naman dirigma kahit malayo, di sumusuko para sa pamilya. Mula Quezon hanggang New Zealand, mula Tiao hanggang New Zealand. Hindi ko pangalan ng magulang. Hey! Anak ng inay! Hey! Anak ng inay! Anak ng inay! Hindi hadlang ang kahirapan,
Kung marunong kang mangarap at ang tunay naman nirigma, hindi sumusuko Kahit sugatan na